ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Di totoo yun. Kung meron mang gumagawang gano'n, para sila sa buhay nila. Kami nag-iipit. Alam niyo yung mga one-liner niya na yun, kaya kayo nagte-trending eh. Ano ba ang sitwasyon ng ating bansa sa larangan po ng ekonomiya sa paningin ng mga bigatin sa ating lipunan? Ang ibig sabihin ng bigatin, sila po yung mga captains or movers ng industriya po natin. At tama-tama po naman, ito pong nakumbida natin, kahit na napaka-busy po niyang tao. Naku, sinabi ko sa inyo, napaka-busy. Yung bang kausap mo ngayon, mamaya wala na, nung pala nasa ibang bansa na, literal po yun pag sinabing busy. Ginagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong bisita. Ang tawag po sa kanya ay EKR, Enrique K. Razon, si Tito Ricky. Tito Ricky! Tito Ricky. Ay, kamusta? Katuning. Gandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Nakikitito na po ako. Alam niyo naman, nagdidikit ako sa mga katulad niyo. Baka sakaling mahawahan po ako. Opo. Kayo po ay, tama po ba dinig ko kanina, nasa Botswana kayo ngayon? Oo, kasalukuyan dito ako sa Africa, Botswana. Opo. Bato ba kayo nandyan? Trabaho pa din? Halo-halo. Pero ngayon, nasa safari kami, bakasyon. Opo, ay mabuti naman, nakakapagpahinga din kayo paminsan-minsan. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam, kung hindi naman ninyo alam, parang mahina kayo, no? Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong si Tito Ricky, si Ginoong Enrique Razon, siya po lang naman ang chairman of the board ng ICT CSI. Hindi po ba? ICTSI. Ayan, yan po yung pagdating sa mga puerto, siya po ang chairman yan. Siya rin po ang chairman ng Bloomberry Resorts Corporation. Siya po ang chairman ng Manila Water Company. Kita nyo na, kahit saan ka tumingin, nandun siya. Tapos, siya rin po, ito, importante ito. Siya po ang chairman ng Prime Infrastructure Capital Incorporated. Ang tawag po dyan Prime Infra. At doon po natin tututukan ang ating pong talakayan. Unang-una po, Sir Ricky, Tito Ricky, ba't ba naisipan niyong pumasok dito sa larangan po ng energy? Kasi yan ang energy, halo-halo na ako, Tagalog at English, ha? Opo. Pinaka-importante sa kahit anong economy sa buong mundo ay energy. Energy supply, energy cost, saka yung infrastructure sa energy. Tayo ngayon, medyo ang supply-demand hindi masyadong balansyado, kaya kailangan talaga ng investment at development sa energy infrastructure. Kaya priority ng gobyerno ngayon yan. Tama po kayo, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa Pilipinas, mula pa noon, kung di po tayo ang pinakamahal, isa sa pinakamahal pagdating po sa power rate. So, importante po sa atin, no, na matutukan po itong energy. Well, ang energy po meron generation, meron transmission, meron pong distribution. Saan po ba doon yung inyo pong pinaglagakan ng inyong negosyo? Kasi ang programa ng gobyerno, renewable energy, 35% by 2035, 50% by 2040. So doon kami naglalagay sa paano i-stabilize yung renewable energy sector. Kaya dahil sa problema sa transmission. Ang distribution natin medyo okay. Ang problema na sa generation, transmission, at storage ng power. Yung pag-stabilize ng grid na sinasabi. Doon yung mga problema natin. Kaya mataas yung supply natin, halos tapat lang sa demand. Kaya mahal at saka tayo nagkakaproblema. Kumusta po naman ngayon? Di ba, pumasok ang Administrasyong Marcos 2022. Kumusta po ang diskarte ng administrasyon vis-a-vis yung pong inyong diskarte naman sa larangan po ng investment? Nakakatulong ba naman yung policy ng administrasyon o lalo kayo nahihirapan? Hindi, ngayon nga, naglalagay sila ng mga policy. Dati, wala eh. Kung ano-ano na lang eh. Ngayon, nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ang problema.
ang investment sa energy matagal. Malaking pera yan. Kaya hindi basta-basta bukas o next year o 2 taon. Mga 5 to 7 years ang ano niyan eh. Kaya kailangan paspasan nila yung energy policies at sa pagbukas ng market. Pati yung isa pang issue dyan, yung indigenous gas, no? Yung gaya ng Malapaya. Kailangan yun, magbigay sila ng incentive at i-develop yung indigenous gas natin. Kasi ang Malampaya medyo pababa ng production. Meron kaming drilling program na 3 well ngayon, umpisan end of the month, 2 development well at saka 1 exploration well. Kailangan yan talaga tutukan ng gobyerno yung pag ng oil and gas, pag-explore ng oil and gas. Para kasi lahat ng energy natin, halos lahat imported eh. Opo. Imported ang coal, imported ang LNG. So, medyo exposed tayo sa nangyayari sa buong mundo. Kaya nung in-invade ng Russia ang Ukraine, tumaas ng 500% ang LNG, exposed tayo sa ganyan. Kaya kailangan investment sa sarili natin oil and gas. So ito pong mga pasya po ninyo, yung mga desisyon po ninyo sa investment dito sa sektor na ito, paano po ito naiimpluwensyahan ng mga government policies, especially nga nung dumating po si PBBM? Critical nga yung government policy. Kaya kami nag-decide mag-invest ng malaki kasi nakikita namin na yung policy na nilalagay nila makakabuti sa investment environment. Kaya kami nag-invest dahil si BBM talagang inaano niya yung policy na Di ko inakala na ang alagang nararanasan ay magdudulot pala ng ginhawa sa buhay namin. At di lang nakapagpapalakas ng katawan, pati na rin ang kalooban. tamang policy para magandang environment for investment. Pero alam niyo, medyo nakakampo ako doon, na-curious po ako doon. Sabi niyo, dati-rati, walang policy, para bang padaskul-daskul lang. Ngayon, meron na kayong sinusundan, ano, para hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga mamamayang Pilipino. Ano po? Kaya ngayon medyo nagkakaroon na ng roadmap. Problema, ang gobyerno, hindi naman kasing bilis ng private sector kumilos. So, medyo paunti-unti ang pasok ng policy. Pero ang policies na gusto ni President BBM ay inaano na niya ngayon. Yung huling 2 taon, last 2 years, medyo tinutulak na niya ng gusto yung mga policy. Yung DOE, medyo maingat, medyo hindi naman pinakamabilis na kumilos, pero kumikilos na ngayon. Iba talaga pagka pinupukpok ng presidente, ano, ang DOE, Sir Ricky? Kailangan lagi ng pupulin para i-pet ang mga policy. Kasi gusto niya gawin yan ang tama eh. Kaya tulak na niya ng gusto. Pero sige, gaya recently, yung auction ng pump storage, nilabas na yung circular. Kaya okay yun. Yung pag-extend ng Malampaya contract last year, yung mga policy na... So nagkakaroon na ng tamang mga policy na dati wala. Puntahan nga po natin yung renewable energy sources. Hindi po kasi madali yun eh, no? Yung bang nasanay tayo dun sa traditional, conventional, tapos punta ka sa renewable. Ano po yung mga challenges na inyo pong na-encounter? The challenges sa renewable, kasi ang number 1 challenge dyan, yung grid, transmission grid. Yung grid natin medyo luma-luma at paminsan-minsan nagda-down, nakita mo, biglang yung mga ibang region, biglang may mga brownout na mahaba dahil medyo luma na yung grid natin. Kaya yung grid ang pinaka-importante para sa renewable. Kasi renewable, solar, wind, hydro, saka geothermal, pag malaking investment pumapasok yan, kaya nangyayari ngayon, hundreds of billions na investment sa renewable. Kailangan kaya ng grid. Problema natin, nahuhuli yung grid. Nako, kumbaga,
Halimbawa, nabanggit yung solar farm. Halimbawa, may solar farm ka, tapos ang ganda ng production, tapos pupugak-pugak yung grid. Ang laki problema nun. So, kasi kung marami mag-invest ng solar at hindi kaya dalhin ng grid, babagsak yung grid. Kaya kailangan, ang importante dyan, may kasamang storage, yung tinatawag na pump storage. Kaya yung ginagawa namin ngayon sa Wawa at saka sa Uhunan, yan design para ma-stabilize yung grid. So yung excess na solar, saka lagay mo wind, i-store mo muna sa tubig. Medyo technical. O, tapos, yung tubig mag-generate ng power para ma-stabilize yung grid sa mga oras na mataas ang demand ng power. Yung daytime na tinatawag, yung peak, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, alas 5 ng gabi. Yan kailangan stable yung grid. Kaya yung pump storage, critical dyan. Dinabas na ng gobyerno ngayon yung huling circular para dyan. Kaya tama yun. Oo. Dati wala naman tayong mga ganun eh. Ayun talaga na-systemize na yung Imagine po, ang dami-dami pala natin kuryente na naipoproduce, tapos may lugar na brownout. Sakit sa ulo nun. Kasi hindi kaya ng grid. Paspasan din nila yung development ng grid. Oo. Hindi pwedeng isang sangay lang, yung isang aspeto lang ang pinagbubuti. Ginagalingan nyo sa generation, patulog-tulog naman halimbawa yung in charge do sa transmission, patay kang bata ka. Kaya kailangan sabay yun. At bakit yan generation, distribution, at saka yung transmission, tapos distribution. Sa mga bahay, sa mga factory, ganyan. Kailangan may investment doon sa tatlong yun. Pagka sabay-sabay yun. In the long run po ba, yung long term po, Sir Ricky, kung ganito, may policy na kanyo, may policy. Tapos, andyan naman kayong mga investor, kahit na medyo mabigat, laki-laki ng puhunan nyo dyan, mararamdaman ba ng mga tao, pati na ng mga nasa negosyo, yung pong significant reduction sa presyo po ng kuryente? Ngayon kasi, umaaray lahat o yung household, negosyante, establishment, etc. Mararamdaman yun. Kailangan lang konting tiis kasi hindi bukas mangyayari yun. 5 taon, 3 taon, 5 taon. Pero itong kahit yung short term, mag-i-improve na yan. Pero mga 5 to 7 years, mararamdaman talaga yan. Saka isa pang bagay, kaya mataas ang kuryente, yung mga taxes. Maraming tax sa kuryente. Oy, teka nga, total nabanggit nyo yan. Anong policy dapat gawin ng gobyerno doon sa taxes kung ba't napakataas ng binabayaran natin sa kuryente? Kasi gobyerno, kailangan talaga ng pera, madali tax yung kuryente. So, kasi yun yung refilling, yung lahat yan, maayos lahat yun kaya madali tax. Gobyerno rin kailangan ng pera, kaya medyo hindi kagad mapababa ng, eventually, kailangan babaan lang tax sa kuryente. Yung pong binanggit nyo na may short term tapos long term, mga 5 to 7 years, magkwentahan nga tayo ng panahon. Sa tingin, nakakadalawang taon na si BBM po 4 na taon na lang po siya. Tingin niyo po ba bago siya bumaba sa pwesto, magiging happy naman tayo mga consumers tungkol po sa presyo ng kuryente o power rate? Oo, mangyayari din yun. Taon-taon, kakaroon na ng medyo pababa hanggang nasa competitive level tayo. Pero every year may mararamdaman yan the next 2-3 years. Ayun ang importante. Kasi alam nyo, kaya ganun po yung tanong ko. Siyempre, tayo magkukwentuhan dito. Sasabihin ng mga kababayan natin na siyang nakararami, yung mga middle class o kaya yung mas mahirap pa. Sabihin, puro kwento naman kayo. Hindi naman namin nararamdaman yan Yun lang kasi hindi pwede madaliin Puro construction yan, puro engineering, investment. Buti nga may maraming mag-invest dito sa sektor na to Opo. Dati wala nag-invest dyan Marami nga ba ngayon? Pati mga foreigners, gano'n? Oo, kasi na-lift na yung foreign restriction sa renewable Kaya pumapasok na yung mga foreigner. Dati restricted ang foreign ownership Ngayon, na-lift na ng gobyerno. Isang critical policy na nagawa ni PBBM yan.
Oo. na hindi masyado Mentras maraming nag-i-invest, mas malaki ang fighting chance natin, ano? ang kailangan dito, mas marami, ang bottom line dito, at mangyayari to sa next 3 to 5 years, mas maraming supply kaysa sa demand. Halimbawa, ang produkto, pag isang klaseng produkto at kunti lang bumibili, bumabagsak ang presyo niyan. Ganon din yan sa kuryente. Tama po. Ang hindi lang makontrol pasensya na kayo, ha? yung fuel. Kaya kailangan mag-develop tayo ng domestic source of fuel, yung indigenous gas. Sa ngayon, isa lang, malampaya. Yung hindi tayo masyadong dependent sa imported product, ano? Nag-import na tayo ng pagkain, nag-import pa tayo ng energy. Masyado na tayong exposed. Doon po sa aspeto na binanggit nyo kanina, marami nag-i-invest sa energy sector, dayuhan man o kaya mga katulad po nyo na nagmamahal sa bayan. Bakit po? Anong ibig sabihin nun in relation to the government of BBM? Kasi pag nag-invest ka ngayon, dahil sa mga policy ng gagawin, kikita ka eh. Hindi naman kami mag-invest kung di kami kikita eh. Tama. Tama po. Ba't ako maglalagay ng 200 bilyon na hindi ako kikita? Di ba? Kasi may mga policy na makaka-invest ka na mabuti, meron kang medyo dissenting return. Hindi naman masyado malaki. Kasi nga may yung kailangan yung presyo ma-maintain ng ano eh. So, kailangan yung balansyado. May return sa investment, meron din efficiency sa system at saka sa supply. Number one, di magkaroon ng outages. Yun ang number one priority. Correct. Diba? Pangalawa, presyo bumaba. Kasi kung malaki yung scale ng investment mo, maski mababang presyo, kikita ka malaki. At saka hindi ka pwede kumita kung hindi ka mag-invest eh. So, may tiwala kayo sa administrasyon na to, pati yung ibang mga foreign investors, gano'n? Oo. Ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Hindi mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po gano'n yung tanong ko, kasi, naku, baka marinig ni Senator Amy Marcos to, dahil siya ay kino-quote doon sa isang balita na ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Pag tinala mo ang pera mo sa ibang bansa, linagay mo sa bangko, kakainin lang ng inflation yan. Kasi mataas ang inflation ngayon, worldwide eh. Pag naglabas ka ng pera, kakainin lang, uubusin na ng inflation yan. Pero mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag-i-inflate. alam niyo yung mga one-liner niyo na yun, kaya kayo nagte-trending eh. Wala akong pakialam sa kanila, basta kami nag-i-invest. Bahala sila sa buhay nila kung aalisin nila yung pera nila dito. Nila yun. Sir, tatanungin ko to sa inyo, pero huwag kayong magagalit sa akin. Kaya daw invest kayo na invest dito sa Pilipinas. Sabagay, dati pa naman kayo nag-i-invest. Ngayon, mas matindi ang investment niyo. Dahil crony daw po kayo ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi totoo yan. Ang investment namin, 30 years na kami nag-i-invest dito sa Pilipinas eh. Kahit anong administrasyon. Pero ngayon, kaya linalaki namin investment kasi ayos sa mga policy. Nakikita mo na si BBM talagang gusto niyang palaki ng economy at lumago ang market. Pagka kumikita ang taong bayan ng pera, mas malaking pera, tumataas ang sweldo nila, bumababa ang presyo, gumaganda ang buhay niya, mas malaking kikitain namin. Ito yun, ano? Total na, discuss naman na natin yung tungkol sa tingin nyo sa policy ng gobyerno, at least no, executive ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung pong policy ng Kongreso, alam nyo, parang taon-taon political season dito sa atin Ito, eleksyon na naman. Hindi pa discourage kayo dyan? Isang bagay yun puro politika. Pero ganyan talaga Ganyan talaga sa atin.
puro politika ang ano eh. So, pero yung pag napasa nila yung Great Mall na bill, malaking bagay yon, makakabuti sa atin. Saka yung mga ibang administrative, yung gas bill para sa indigenous. Pag pinasa nila, makakabuti sa bayan yon. Kaya sa politika, sila ng politika, pero meron naman sila na pinapasa na mabuting mga batas, no? At saka mga policy. Kaya isa-isang bagay, magulo sila, isa-isang bagay, tatrabaho naman sila. Oo. Pwede na puro na lang sila politika at gulo, di ba? Kailangan mag-produce din sila. Magtrabaho din, magtrabaho din. Nagtatrabaho naman sila eh. Oo. Saka yung away-away na yan, yung mga sa politika lang yun eh. Saka hindi rin naman. Opo, sanay na kayo, no? Iba-ibang klaseng politiko na dumaan sa buhay niyo eh. At saka pag nakita mo naman yung politika sa ibang bansa, ang gulo na nila ngayon. Ang Pilipinas na medyo pinaka-stable na politika. Tingnan mo sa Amerika, tingnan mo sa Europe, sa France, Netherlands. Magugulo. Sinasabi niya, mas maswerte pa pala tayo sa mga politiko natin ngayon? Sa ngayon panahon, mas stable dito, lalo na yung buong Southeast Asia, ang pinaka-stable na region sa politika ngayon. Ano po nakikita nyo sa investment climate sa natitira pong panahon, 4 na taon pa naman, ng Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan namin improving at gumaganda ang investment climate. Kaya kami nag-i-invest. Ang businessman, pag hindi niya gusto yung environment, yung climate, yung potential na payback ng investment, hindi mag-i-invest yun. Nako alam ko, kailangan nyo na rin magpahinga, pamisa-misan, makakasingit kayo ng pahinga. Pero, dalawa na lang po yung tanong ko. Kayo, sabi nyo, 30 years na kayo naghahanap buhay, iba-ibang administrasyon. Siguro naman, marami na kayong pera. Ba't ba kayo ayaw nyo pang tumigil? Pwede naman kayo magpahinga na lang, Tito Ricky. Hindi, kasi hindi naman pera ang objective dito eh. Kaya sa English, building something is more important din. Kasi kung pera lang, din matagal na, may pera, no? Saka nag-invest naman kami sa buong mundo eh. Pero ang Philippines, isa sa pinaka-attractive na yun. Attend po ba kayo sa SONA ng Pangulo? Hindi ako makakabalik yung time eh. Opo. Baka po may mga nanonood sa atin na medyo nag-aagam-agam pa tungkol po sa lagay ng ekonomiya natin. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon to as your parting shot po, Tito Ricky. Hindi, just be patient. Things will get better. Gaganda under the administration. Sigurado yun. Ang laki ng problema na inherit ni BBM eh. So, medyo mabigat yung trabaho niya. Pero bigyan natin ng konting pasyensya. At gaganda din ang buhay ng lahat.